VP Sara, delikado pa rin. Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. Senado at Supreme Court magkakagulo. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Ang Biblia nagsalitang may gulong mangyayari sa hinaharap. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Delikado pa rin, Senado versus Korte Suprema na ba? Biblia ay nagsalita na. Sa anino ng kapangyarihan, isang tanong ang gumugulo sa bayan. Delikado pa rin ba si Vice President Sara Duterte kahit sinabing labag sa saligang batas ang impeachment laban sa kanya? 13-0, isang matatag na pasya mula sa Korte Suprema, labag sa konstitusyon ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Pero tapos na ba ang laban? Ayon kay Attorney Domingo Egon Cayosa, isang kilalang constitutional law expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, maaring ituloy ng Senado ang paglilitis sapagkat sa impeachment sila ang may natatanging kapangyarihan kahit pa may desisyon ang kataas-taasang hukuman. Gulo ng kapangyarihan, lalaban ba o uurong? Senador Bam Aquino nanindigan itutuloy daw ang impeachment trial, ngunit si Senator Tito Soto nag-aalangan pa. Nagsalita rin daw ang isang legal luminary, maaring baliwalain ng Senado ang Supreme Court kapag nagtagpo ang kapangyarihan ng lehislatura at hudikatura. Sino magpapakumbaba o mas masaklap, magbabanggaan ba sila? Ngunit binabanggit sa banal na kasulatan, may gulong mangyayari. At gaya ng babala ng banal na kasulatan, sa mga huling araw, magkakaroon ng pagkakagulo sa mga pinuno. Pangalawang Timoteo 3 verse 1, mga hari ay mag-aaway, hustisya ay masusubok, at ang katotohanan ay magiging bihira gaya ng ginto. There will be terrible times in the last days. Pangalawang Timoteo 3 verse 1, ipaglalaban ba ng Senado ang prinsipyo o politika? O kung tuluyang igigiit nila ang impeachment trial, mapipilitan ba ang Supreme Court na magparusa? Hindi pa tapos ang kabanata, delikado pa rin ba si VP Sara? Senado at Supreme Court, may sagupaan bang paparating? At sa ilalim ng liwanag ng salita ng ating Panginoong Diyos, gulo ba ang tunay na kapalaran ng bansa? Habang ang mga makapangyarihan ay nagpapasya ng kapalaran ng isa't isa, at ang Senado at Korte Suprema ay tila nasa bingit ng pagkakabanggaan, may isang paalala mula sa mas matandang salita. Ang salita ng ating Panginoong Diyos, ang Biblia, isang tinig na mas mataas pa sa lahat ng batas ng tao. Pangalawang Timoteo 3 verse 1, datapwat, alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Hindi ito bago, ang mga gulo at paghahari ng sariling interes, ang pagkalat ng kasinungalingan. Ito'y matagal nang ibinunyag. Subalit sa gitna ng kaguluhan, may liwanag, hindi sa Senado, hindi sa hukuman, kundi sa isang hari na hindi nahahalal at hindi na ipapatalsik. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. John 16 verse 33, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Sa gitna ng impeachment, intriga at pagtataksil, nananatili ang isang katotohanan, ang pag-ibig at katarungan ng ating Panginoong Diyos ay hindi nababali ng anumang krisis, pampolitika.
Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mga lider ng mundo, kundi sa hari ng mga hari. Kapag tila nawawala ang hustisya, alalahanin natin, siya ang tunay na hukom. Siya ang tumatahimik ng bagyo. Siya ang liwanag sa madilim na panahon. At kapag bumagsak ang mga sistema ng tao, huwag matakot sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay hindi kailanman nabibigla at hindi kailanman bumabagsak. At ang ating Panginoong Kristo ay laging nasa trono. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sapagkat kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas upang sa ganoon ay makayanan po naming kalabanin ang mga maling sistema ng aming mundo. Ngunit kung wala po kayo Panginoong Diyos ay hindi po ito mangyayari sapagkat dinaig na po ninyo ang mundo at tulungan niyo po kaming ipasakop ang lahat ng aming pagkatao sa inyo at mahayag lamang ang aming Panginoon Kristo. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng kaisipan na ang mga nangyayari sa aming kapaligiran ay isa pong hudyat at senyales ng malapit na po ninyong pagdating at tulungan niyo po kaming ihanda ang aming mga sarili sa mas maliwanag po ninyong layunin para sa bawat isa, hindi dito sa lupa kundi sa langit na bayan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos at patuloy niyo pong gabayan ang aming bansa at patuloy niyo pong alagaan ang bawat isa. Salamat po Panginoon Diyos sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.